At para sa ating mga balita, bagong vaccine na nagpipigil sa pagtanda, nililikha ngayon ng mga scientist. At gera ng Hamas at Israel, sa wakas ay matatapos na. Pero si Netanyahu, ayaw pa. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Tanong ng mga eksperto, naisip mo na bang ibalik ang oras at dumaan uli sa pagkabata? Want to ask you a question? Have you ever wished you could turn back the clock and be young again? May mga siyentipiko na kumikilos ngayon para makagawa nito. Kamakailan ay napaulat na may mga siyentipiko na nagpakita ng positibong pagtuklas kaugnay sa pagbuo ng isang bakuna na pumipigil sa pagtanda. Naniniwala sila na posibleng baliktarin ang ilang epekto ng pagtanda at mapanatiling masigla at malusog ang ating utak. Patuloy na pinag-uusapan ng mga eksperto kung maaari nga bang gamitin ang ating immune system upang labanan ang pag-iedad ng utak. At isang grupo ng mga siyentista mula sa Weizmann Institute sa Israel ang nagpapakita ng positibong reaksyon dito. Ayon sa kanila, malapit nang makabuo ang mundo ng isang bakuna na magpapatigil sa pagtanda. Upang maunawaan kung papaanong gumagana ang isang anti-aging vaccine, ipinaliwanag ng mga siyentista ang agham sa likod ng pagtanda. Habang tayo'y tumatandaan niya, nababawasan din ang efficiency ng ating immune system. Nagdudulot ito ng pamamaga at presensya ng tinatawag na zombie cells sa ating katawan, mga selula na hindi agad namamatay na dapat sanang mangyari. Dahil dito, nagsagawa ng mga eksperimento ang mga biological scientists tungkol sa mga paraan upang madagdagan ang dami ng mga immune cells na tumutulong upang palakasin ang ating utak. Plano nilang alamin kung paanong makakagawa ng isang bakuna laban sa pagtanda sa pamamagitan ng pag-target sa ating utak. Sinasaliksik ngayon ng mga siyentipiko ang isang uri ng protina sa katawan na tinatawag na epitope na maaaring mag-trigger ng immune response sa utak at posibleng magamit bilang bakuna laban sa pagtanda. Ibinida rin ng mga researchers ang posibilidad ng paggamit ng mga semolytics, isang klase ng mga gamot na pumapatay sa mga zombie cells. Excited na ngayon ang mga scientist na ito na tingnan ang mga posibleng paraan kung papaanong tatargetin ang immune system upang mabawasan ang banta na dulot ng mga internal na kalaban natin sa katawan o mga bagay na nagiging dahilan ng ating pagtanda. Ayon pa sa mga researchers, ang nasabing institute ay malapit na raw makamit ang layuning ito. Bagaman mas malapit na ang posibilidad na magkaroon ng isang bakuna laban sa pagtanda, nagmumungkahi din ang mga siyentipiko ng mga estratehiya upang mapanatili ang malusog na immune system at utak. Ito'y kinabibilangan ng mga simpleng lifestyle change tulad ng pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga ugat, tamang pagkain, regular na ehersisyo, pagpapalakas ng immune system at sapat na tulog. Sinasabi rin nila na ang mga malulusog na lifestyle tulad ng calorie restriction at ehersisyo ay nakakapagpabagal sa proseso ng pagtanda at makakatulong sa mas maayos na daloy ng dugo patungo sa utak. Habang wala pa ang bakunang makapagpapabagal sa pagtanda, ito ang mga simpleng tip na maaaring makatulong ayon sa mga eksperto. At isa sa mga pinakamahalagang payo ay ang bigyang pansin ang kalidad ng pagtulog. Ipinapakita ng mga research na ang pagtulog ay mahalaga sa pag-alis ng basura mula sa ating utak, isang mahalagang proseso para mapanatili ang kalusugan nito. Dapat umano nating malaman na sa pagtanda ay mas nagiging karaniwan ang pagkagambala ng pagtulog, isang negatibong senyales ng ating edad. Kaya siguraduhing makakuha ng laging sapat na tulog ayon sa mga siyentista.
Ang demensya ay isa sa mga lumalaking problema ngayon sa bansang Britanya dahil yan sa tumatandang populasyon at sinasabing may halos 1 milyong katao sa bansa ang tinatayang may ganitong problema at inaasahang tataas pa ang bilang nito. Sinasabi ring gumagastos ang gobyerno ng humigit kumulang 40 billion pounds kada taon para sa mga mamamayang mayroong demensya katulad ng Alzheimer's. Kung magpapatuloy ang imbensyon sa pagbuo ng isang anti-aging vaccine, inaasahang masusugpurin ang ganitong problema sa pag-iisip. Sa ibang balita, gera ng Hamas at Israel sa wakas ay matatapos na. Pero Prime Minister Netanyahu, bakit parang ayaw pa? Tinanggap na umano ng Hamas ang isang draft ng kasunduan para sa ceasefire sa Gaza Strip at ang pagpapalaya ng 12 ng mga hostages. Yan ay ayon sa pahayag ng 2 opisyal na kasali sa mga pag-uusap noong Martes. Kinumpirma naman ng isang opisyal ng Israel na nakabuo na rin ng mga proseso sa pagpapatupad ng kasunduan. Pero kasalukuyan pa rin daw tinatapos ang mga detalye nito. Nakakuha ang Associated Press ng kopya ng iminungkahing kasunduan at kinumpirma ng isang opisyal mula sa Egypt at Hamas ang validity nito. Kailangan namang isumite ang plano sa gabinete para sa pinalisasyon. Ayon sa bansang Qatar na tumatayang mediator sa usapan, ang Israel at Hamas ay nasa pinakamalapit na punto na upang makamit ang ceasefire na ito. Matatandaan na ginugol ng Estados Unidos, Egypt at Qatar ang nakaraang taon nila sa pagiging mediator upang wakasan na ang 15 buwang digmaan at tiyakin ang pagpapalaya ng 12 ng hostages na dinakip ng Hamas noong October 7, 2023 na naging sanhi naman ng sigalot. Matatandaan din na pinangunahan ng mga militanteng Hamas ang pag-atake na pumatay ng humigit kumulang 1,200 na katao at ng hostage ng 250. Sa kasalukuyan ay may tinatayang 100 katao ang nananatili pang bihag sa loob ng Gaza Strip at naniniwala ang militar na hindi bababa sa 1/3 sa kanila ay patay na. Anumang kasunduan anya ay inaasahang magdadala ng pansamantalang tigil putukan at maglalapit sa Israel at Hamas tungo sa pagtatapos ng pinakamadugo at mapanirang digmaan na kanilang pinagdaanan. Isang digmaan na nagdulot ng kawalang estabilidad sa malawak na rehiyon ng Gitnang Silangan at nagiging dahilan ng mga protesta sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabilang banda, mahigit 46,000 Palestino ang tinatayang nasawi sa gera, na karamihan umano ay mga kababaihan at mga bata ayon sa Ministry of Health ng Gaza. Sinabi naman ng IDF na nakapatay sila ng mahigit 17,000 mandirigmang Hamas, ngunit hindi sila nagbigay ng kaukulang ebidensya dito. Malakas ang paniniwala ng mga opisyal na maaari nilang matapos ang ceasefire at hostage agreement bago ang inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa January 20. Ang kanyang Middle East envoy na si Steve Witkoff ay sumali na rin sa mga negosasyon na nagaganap sa kabisera ng Qatar na Doha. Ang phased deal ay ibabatay sa balangkas na inilatag ni President Joe Biden noong Mayo at inendorso ng UN Security Council. Sa unang yugto ng kasunduan, palalayain ng Hamas ang kanilang bihag, kapalit ng mga bilanggong Palestino, habang ang IDF naman ay umaatras mula sa gitna ng populasyon ng Gaza. Papayagan din ang ilang mga Palestino na makabalik sa kanilang mga tahanan at bibigyan sila ng mga karampatang humanitarian aid. Sa ikalawang yugto ay ilalabas ng Hamas ang natitira pang mga hostages, kapalit ng mas marami pang Palestinong bilanggo, habang ganap na nililisan ng Israel ang teritoryo ng Gaza, at kasunod nito ay ang pagkakaroon ng pangmatagalang ceasefire. Kaugnay nito, tinanong ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga miyembro ng kanyang koalisyon kung lilisanin ba nila ang kanyang gabinete sa oras na pumirma siya sa ceasefire deal at sa hostage release. Kasabay nito,
Patuloy naman ang mga protesta laban sa kanyang gobyerno dahil umano sa pagpapatagal niya ng digmaan na sinasabing bunsod ng kanyang personal na interes sa politika. At kasabay pa nito ay nahaharap din ang punong ministro sa pressure ng international community sa ngayon. Sinasabing umabot na ang mga protesta hanggang sa lungsod ng Tel Aviv nitong linggo, kung saan libu-libong tao ang nagdedemand ng aksyon mula sa kanya at inaakusahan siya ng pagpapaliban ng kasunduan dahil sa takot na baka bumagsak ang kanyang gobyerno. Ang humihina at nagiging masalimuot na koalisyon ni Netanyahu ay kinabibilangan ng ilang mga miyembro mula sa far-right, kabilang ang 2 opisyal na isinama niya sa gabinete. Isa rito si National Security Minister Itamar Ben-Gvir na nagbantang magbibitiw sa gobyerno kung magpapatuloy ang kasunduan, at sinasabing ang tanging paraan lamang upang tapusin ang digmaan ay ang aksyong militar. Tinanong din ni Netanyahu si Finance Minister Bezalel Smotrich kung ano ang pwedeng maging pakinabang sa kanya ng kasunduan upang wag lamang siyang umalis sa pwesto. Naniniwala kasi ang punong ministro na ang pagbibitiw ni Smotrich ay posibleng magdulot ng kaguluhan sa kanyang gabinete. Sa kabila ng mga pressure kay Netanyahu, meron pa ring ilang mga kaanak ng mga na-hostage at mga kaanak ng mga sundalong nasawi ang nagnanais na ipagpatuloy ang military pressure laban sa Hamas at umaasang tutulungan sila ni incoming President Donald Trump. Ayon sa kanila, hindi dapat ipilit ang isang kasunduan na mag-uulit lamang sa nangyari noong October 7. Umaasa sila na bilang bagong Pangulo ng Amerika ay tutulong si Trump sa Israel upang makamit ang dalawang layunin, ang durugin ang Hamas at palayain ang lahat ng mga bihag. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.